simulan na natin ang the best MP5 step-by-step Taglish, Tagalog, English tutorial kung paano mag-trade gamit ang MP5. Let's start! Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And in this video, sasagutin ko na yung most requested content ninyo, which is tutorial kung paano mag-trade sa MT5 application. So kasi, syempre, madalas pinapakita ko kasi nasa laptop tayo, dyan tayo nag-trade, gamit yung trading view, and then i-open natin yung MT5 application. Available na pala yung bagong Fold 7 Samsung. Kasi ito yung ginagamit kong phone, diba? So rin to, Fold din, pero Fold 3. So medyo luma na. Meron ng Fold 7. 7 agad? Oh, from Fold 3, 7 agad. Wow, grabe. So maganda, bili tayo ng bago para binyagan natin ng trading sa MT5. Tapos tumukuturuan. Bili ako, babe, ha? Go! Go Okay. na! May go signal na tayo. Tara, bili na tayo. Aba, anong tingin mo dyan? Yung tingin ko ito, Fold 7. Wow, ganda. Nipis, no? Okay, ayos. Kasi yung sa akin, wala, makapal pa eh. Kita mo? Oo nga, oo. Kita, Grabe no? yung nipis, oh. Na yan. Pabilang yung cellphone, ganyan. Yung colors na preferred mo, meron tayong black, blue shadow, tsaka Yung black, kasi may Diyos, black. Meron ba? nice. Ay! Bilis ka. Oh, may previous pa. Ayun yung previous na. O sige, kunin ko na to. Pwede ba akong makahingan? Apo, Ang bilis ng servisyo nyo dito. Anong branch ba to? yung sir sa Banson, sir, Samsung Robinson. Samsung Robinson Antipolo. Yes! Okay. Transfer ko na lang yung bayad, ha? Salamat po. Ayos, tara. Thank you, sir, ha? Alright, so ganun kabilis ang mga pangyayari. Nakabili na tayo ng bagong cellphone. You know, Galaxy Fold 7. Ayos. Ito kasi yung, for me, pinaka the best trading phone. Kasi nga, malaki yung screen. Alam mo naman, kapag nag-trade tayo sa gamit ng phone, napakalaking tulong kapag malaki yung screen. So, tara, i-unbox natin. Ayos. And actually, may mga freebies din nga palang binigay yung Samsung Robinson, Tatlo yung freebies na binigay. So shout out sa Robinson Antipolo, Samsung. Daming freebies. Tsaka syempre mabilis yung transaction. Ayos. Alright, ito na yung bagong cellphone. Napakaganda. Okay, tanggalin na natin to. At syempre, kailangan ko munang i-set up to. Lagay natin ng apps para magamit natin sa trading. And then, ha? Babe, Oh. total may bago ka namang cellphone. Para matry natin yan, testingin natin. Ano kaya magbora tayo? Para lang na-try natin kung... Bora tayo? Bora. Para maganda ang view. Diba? Oh, sige, kung yun ang gusto mo. Yun, okay. So, ipo-postpone ko muna, guys, Mag-book muna tayo, tapos sige na, mag-impake ka na. Okay, magsusimsud na ako. Okay. Mag-impake ka na, Bilis okay? ka usap. Sige, magbora tayo. Okay. Oh, guys, doon ko na lang sa Boracay gagawin yung tutorial lang nating trading. Okay? Sige. Let's go sa Bora. Let's go! Who's ready? Let's go! Let's go! At yun na nga, naarating tayo dito sa Boracay. So right now, naka-stay kami dito sa Mandarin Bay Resort and Spa. Dito sa Station 2 sa Boracay. Napakaganda dito, guys. This is the only 5-star hotel sa Station 2 ng Boracay. Alright? So, napunta na nga tayo ng Boracay dahil request ni Mrs. At syempre, wag natin tanggihan ang request ni Mrs.
So, in this video, itutuloy na natin ang ating naudlot na pag-uusap about sa kung paano mo gagamitin ang MP5 sa pagka-trade. So, having said that, simulan na natin ang the best MP5 step-by-step Taglish, Tagalog, English tutorial kung paano mag-trade gamit ang MP5. Let's start! So, ang MP5 application ang ginagamit natin para makapag-enter at makapag-close ng ating trade. So, cellphone lang ang kailangan natin. Hindi mo kailangan ng laptop or tablet. Pero kung meron kang laptop or tablet, bonus, no? Kasi syempre, mas malaki yung screen. Meron ding MP5 application for laptop and tablet. So, kung cellphone lang ang meron ka, gaya ko, in this case, dito natin gagamitin ng MP5, malaking advantage din kung yung screen ng phone mo ay malaki. Kaya ako nag-invest sa cellphone na foldable. Kasi malaki yung screen. Pero ito yung luma kong Galaxy Fold niya, no? And previously nakita nyo nga na bumili nga tayo ng panibagong Fold. Panibagong Samsung Fold na cellphone para wala lang. Okay? So, another cellphone, no? Dalawa na nating fold. So, ang gagawin na natin sa isa, tarapol natin. De, joke lang, syempre. Okay? Alright. So, saan ba tayo magsisimula? So, unang-una, i-download mo ang MetaTrader 5 app sa cellphone mo. So, yan ang number 1 na kailangan mo, MP5 application. Pangalawa, kailangan mo ng trading account. In our case, gagawa nga tayo ng account sa XM. And then of course, kailangan mo ng Wi-Fi connection or data para syempre meron kang internet. At syempre, cellphone. At higit sa lahat, pag ready ka na mag-trade, talaga, ng totoong pera, kailangan mo ng kapital na ipang-trade. So ngayon ay ipa-flash ko na yung aking screen dito. Grabe, no? Nakakatuwa. Ang laki ng screen natin. Okay. So, kung mapapansin mo, yung cellphone ko wala pa talagang setup to, no? Pero dinownload ko yung mga applications na ginagamit ko dito sa old phone ko, of course. So, ang unang-una natin gagawin is trading account. So, punta tayo sa browser at ilagay mo sa browser itong link na ito. Yan ang ilalagay mo. Ito ang ilalagay mo. bit.ly/xmtrade100 bonus. Para kapag nagamit mo yung link na yan, ay meron kang exclusive na 100% deposit bonus. Ibig sabihin nun, pag nag-deposit ka na ng totoong pera in the future, nadagdagan ng broker, which is ang XM, madagdagan niya ng another 100% nung halagang i-deposit mo. So parang dumobol yung kapital mo, yung trading equity mo. So mapupunta ka sa page na to, or sa website na to, click mo lang yung accept all, and then, ito yung lalabas. Okay? So kapag wala ka pang XM, ito yung link na pupuntahan mo. I-click mo yung continue on the web. Kung nasa phone ka ha, continue on the web. Click mo yan. And then, gagawa ka na ng account. Ilalagay mo lang dito yung country of residence mo, kung saan ka nakatirang bansa. So, ibig sabihin, kung ikaw ay OFW, pili mo pa rin Pilipinas. Kasi dito ka nakatira sa Pilipinas. At kailangan kasi na meron kang ID nung bansang kung saan nakatira. So, gets mo na yun, di ba? Philippines, and then lalagay mo yung email mo, active email, and then gagawa ka ng password mo. And then ang importante dito is yung partner code. Okay? Ilalagay mo dyan LTA 100 YT. Tanda mo yan ha, LTA 100 YT. Kasi dito mo ako napapanood ngayon sa YouTube. So, kailangan mo ilagay yan para ma-notify si XM na nakita mo ko sa YouTube. And bibigyan ka ng 100% deposit bonus, and also sa mga exclusive promotions ko sa mga lifestyle traders na part ng LTA, ng lifestyle trader community, meron kayong mga exclusive perks and kung ano pa. Okay, yun lang naman. And then click mo lang yung ganyan and then click register. And then tuloy-tuloy na yan. Lagi ka na ng mga ibang info na kailangan dyan. Ngayon, kung meron ka ng existing na XM, click mo lang yung login. Okay? So kung wala ka pang XM, ganun gagawin mong proseso, no? Dire-diretso mo lang yon hanggang sa kung i-upload mo na yung ID mo. Ito yung tatandaan mo, pag mag-upload ka, dalawa yan. Proof of identity at saka proof of residence. Proof of identity, kahit anong ID yan. Basta syempre malino yung pagkaka-picture mo, i-upload mo doon. Proof of residency, it's either mga bill
sa bahay, di ba? Na sa'yo nakapangalan. Kailangan sa'yo nakapangalan. Pero ako ang gamit ko is driver's license. Kasi di ba yung driver's license merong address natin? So yun yung i-upload mo rin sa proof of residency. Pwede yun. Okay? So yan. And then kapag meron ka naman ang existing na XM na, all you need to do is to log in sa existing XM account mo. Ayan. So, pag nag-login ka, mapupunta ka sa members area ng XM account mo. Ang next na gagawin mo is i-click mo yung 3 lines sa taas, upper left. Ayan. And then click mo My Accounts. And then click mo yung plus button dito sa bandang kanan. Eto. Yan. Kiklik mo yan. And then click mo Real Account. And then pipili ka ng MetaTrader type. Piliin na natin itong MT5. And then click Continue. And then click na natin itong Standard. Okay na yan. And then sa baba, click Continue. And then leverage, okay na yan. Base currency, okay na yan. Account name, standard na nakalagay dyan. Pero pwede mo yung i-edit. Okay? And then another, lagay mo ulit yung enter here. Lagay mo ulit yung partner code sa enter here. So, LTA100YT. Ang dami na. LTA100YT. And then click Continue. And then gagawa ka na ngayon ng password. So, nakagawa na ako ng password, and then after that, boom! Meron na tayong trading account. So, ito yung mga tatandaan mo rito. This is your MT5 ID number, and this is your MT5 server. Tandaan mo magkakaiba tayo ng server. Papakita ko yung server ko ngayon for example purposes only. XM Global, MT5, tapos space number 2. MT52 ang aking server na nakuha from XM from this account. Pero pagka gumawa ka na ng sarili mo, possible hindi 2 yung sa'yo. Possible magkakaiba talaga tayo dito. Okay? So yan yung mga tatandaan mo mga numbers. Ngayon, ang next naman nito is pwede ka nang mag-deposit. So let's say, babalik tayo sa Go to Members area. So makikita mo, nandito na yung ating account. Pinagawa natin MT5, tapos ito yung MT5 ID. Kung mapasin mo, syempre wala pa yung pondo yan, di ba? So, ang next na gagawin natin is, paano nga ba mag-deposit? So, click mo lang yung deposit. Ang kagandahan sa XM, no? Halos lahat, actually, buong lahat naman ng deposit options available dito. Basta verified na yung account mo. Paano magiging verified yung account mo? Yun nga, makapag-upload ka ng proof of identity, yung ID, saka yung proof of residency. So, dito, napakadaming options. So, GCash, Maya, online banking, cryptocurrencies, OA, lahat. Ayan, kompleto. Napakadami. Okay, so ako, syempre, madalas ang gamit kong pang-deposit GCash kasi yan ang pinakamabilis at pinaka-simple. Okay, so try natin halimbawa GCash. Ayan. And then, lalagyan mo lang dito kung magkano. So, halimbawa, lagay tayo sa peso. Sa Philippine peso. Magkano ba i-deposit natin halimbawa? Halimbawa, lalagyan natin dito ay 100... Sa USD pala, sa USD, 100 USD ang kapital natin ang gusto natin. Ngayon, automatic, mako-convert na siya into Philippine peso. So, 5,785 yung ating i-deposit in pesos. Tapos, ang made-deposit sa account natin is 100 US dollar. Kopya, 5,785. So, ayan na yan. So, kinaklarify lang, review lang natin. 5,785 or 100 US dollar. Confirm. And then, diretso na to sa GCash mo. So, kung naka-install dito sa phone na to, yung GCash mo, click mo na yung open in GCash, tapos dire-diretso na yun. Kung wala naman, gaya ko, wala pa akong GCash dito sa phone na to, kasi bago nga to, andito pa yung GCash ko. So, i-scan QR code ko lang ito. Okay? So, gagawin ko lang to, and then, diretso tayo. Alright, so ito na, no? Nakapag-deposit na ako ng 100 US dollar dito gamit ang GCash natin. Okay, napaka-base lang yan, no? Actually, real-time. Pagka-deposit mo sa GCash, real-time yan, no? I-refresh mo lang yung XM mo, magre-reflect na yung din-deposit mo dito sa iyong XM account. Now, ang next na gagawin na natin, ito na. Ilalagin na natin yung trading account na to sa MT5. Okay? So, click natin to. So, click mo to. Yan. Click and then click account information. At ito yung mga kailangan natin na information para makapag-login. Server, MT-ID, and then yung password mo na ginawa mo. Okay? So, tandaan natin to, ha? Tatandaan natin yan. Okay. Alright. So, ngayon, i-open na natin yung ating MT5 application. So, nandito siya. Ayan, MetaTrader 5.
Ngayon, syempre, ilalagin natin. Click mo lang itong Get Started. Click natin yan. And then, Add Trading Account. Ngayon dito, Find Broker. Dito muna natin ilalagay yung server. Ano yung server? Ito yung server, oh. Ayan, oh, yung server. Ito yan. So, copy natin yan. Ito yung copy, yan. And then, paste natin dito. Yan, okay? At pipiliin mo na yung XM Global Limited. Yan, okay? Mapapansin mo, ito na yung server. Ayun. Okay, just in case na iba yung number na nakalagay dyan, click mo lang yung drop down and then search mo na dyan, piliin mo na dyan yung tamang number. Okay, ngayon sa login. Yung login, ito na yung ating MPID. So, click natin yan. Ito yung MPID ha. Ayan. Yan yung i-copy natin. Di pa tayo agad dito. I-paste na natin yan dyan. Ayan. And then, next, syempre yung password na ginawa mo. And then, click na natin yung login. Ayan. So, connecting na siya. Boom! Ayan na, nakalagin na tayo. Okay, ayan yung dineposit ko 100 USD. At syempre, ito yung ating pangalan. Okay, so successful. Nakapag-login na tayo ng account sa ating MetaTrader 5 app. Now, let's navigate naman. Ngayon, dito, pag kinlik mo ngayon yung quotes muna tayo sa quotes muna tayo. Dito mo makikita lahat ng mga pairs sa pwedeng i-trade. Ngayon, ito yung mga default. Hindi natin kailangan yan. Okay, hindi yung tinitrade natin. Halimbawa, ang ititrade natin dito, paano nga ba magdagay dito ng mga tinitrade natin? Click mo lang tong plus button sa taas. Click mo yan. And then, type mo na yung gusto mong i-trade. Halimbawa, sa atin, ang palagi kong tinitrade, gold. Yan. Okay, click natin yung gold. And then, ano pa? Halimbawa, ang gusto natin, Euro, USD. Yan, click mo rin yan. Ayan, okay. And then back natin. Makikita mo ngayon, nasa baba na siya. Yan, kita mo? Nasa baba na. Yan, okay. Ngayon, click mo yung gold and then click mo yung chart. Mapupunta ka na ngayon dito sa chart ni gold. Ayan, kita mo na. Ito na yung chart. Di ba? Ito na yan yung chart na yan, yung button na yan. Okay, gets mo? Ngayon, balik tayo kay coach. Kasi hindi natin kailangan itong mga default Burahin natin. Click mo lang tong pencil sa taas. Okay? And then, click mo na yung mga hindi mo kailangan. Okay? Click na natin itong mga hindi natin kailangan para hindi tayo malito. Para hindi tayo magkamali ng lalagyan na entry. Baka magkamali ka ng trade di ba? So, ayan, mapapansin mo, dalawa na lang sila. Gold tsaka Euro, US dollar. Ngayon, punta tayo ngayon dito kay chart. Yan. So, ito na yung ating chart. Okay, bago pala dito, tingnan muna natin yung iba. Click mo yung trade. Okay? Dito mo makikita yung balance, yung pera mo. Yan, dyan magre-reflect. And pagka meron na tayong trades, dito lalabas yan. Dyan lalabas yung mga open trades natin. Okay? At pag nag-close tayo ng trades, dito siya lalabas sa history. Pag kinlik mo yung history, ayan. Makita mo dito, meron tayong deposit. Okay? Meron tayong deposit na 100 US dollar. At yung mga mako-close nating trades, dito lalabas. Diyan lalabas. Okay? Klaro? Now, alam mo na, itong dulo na messages, wala lang yan. Huwag mo na pakilaman yan. Okay, ngayon, punta tayo ngayon kay chart. Ito na. Nasa market tayo. Now, una mo titignan dito is yung time frame. So, makikita mo dito, nasa M5 tayo. Meaning to say, kada isang candle is 5 minutes. 5 minutes yan. Makikita mo rin dito, merong oras. Gumagalaw yung market, di ba? So, 1 minute, 43 seconds, yan. 5 minutes yung bawat candle na yan. Now, para palitan yan, click mo lang yung time frame. Pipili ka na ngayon ng time frame na gusto mo. Like ito, nasa 50 minutes na tayo. Okay? So, alam mo na kung anong time frame, di ba? Depende sa kung anong klaseng trade ang gusto mong gawin. Scalping ba yan? Or whatever. Okay? Scalping, swing trade, position, day trade. Ako, madalas, scalping ako. Kasi gusto ko mabilis yan. Kasi busy akong tao eh. Kasi syempre, gusto ko rin, nag-spend ako ng quality time with my family. So, kailangan, pag nag-trade ako, quick lang din. Okay? So, anong next na gagawin natin dito? Paano tayo ngayon maglalagay ng mga drawing, yung mga trend lines, support and resistance? Yan, napaka-importante. Click mo lang yung screen. Ayan, lalabas na yung time frames. And also, yung mga
pwede mong i-drawing. For example, click mo itong shapes. Ayan. Click mo lang yan. And then, pipili ka na ngayon ng mga gagamitin mo. Kung straight line ba, ito yung trend line. Okay, and then kung ano-ano pa. Explore natin. Halimbawa, click natin tong trend line. Ayan. So, from here, click mo yan dot, o siyang dot. Tapos, drag mo na siya. Okay. Yan. May trend line ka na. Okay. Ganyan. May trend line na tayo. Now, kung support resistance naman, drawing tayo ulit ng let's say, okay, papakita ko sa iyo kung paano ginawa to, no? Click mo lang tong plus sign sa taas. Okay, click mo yan and then pipili ka na ng mga tools dito. So dito yung rectangle, ginagamit ko yung rectangle para makapag-drawing ng support and resistance. So, halimbawa, gagamitin ko dito, okay, okay, press and ano lang talaga, no? Drag. Press and drag. So, ayan. Meron na tayong support and resistance here. Yan. Okay. Ito, mas maganda rito. Dito natin nilagay. Oh. Yan. Okay. Ayan. Ano pa? And then, next naman, indicators. Paano maglagay ng indicators sa MT5 application? So, click mo lang to. Click mo lang yan. And then, eto na. Click mo ito, F+, para makapag-add ng indicator. So, halimbawa, moving average. Click mo lang yung moving average, parameters, yung period. Usually, ginagamit ko dito is 50. Tapos, sa method, ito yung kung anong klaseng moving average yung gagamitin natin. Pinipili ko usually is exponential. Okay? And then, yung colors, papalitan natin. Pili tayo na, let's say, kulay white. Ayan. Okay? And then, yun lang. And then, save. Nakapaglagay na tayo. Ayan, no? Meron tayong nilagay na moving average. So, ganun din ulit. Kung meron kang dadagdag pa, halimbawa, magdadagdag tayo ng RSI or Relative Strength Index. Ayan. So, lalagyan natin dito. Default naman tayo palagi dito kay RSI. So, wala na akong i-edit dyan. Okay. So, makikita mo dito, meron na tayong RSI sa baba. Okay. Ayos ba yan? So, alam mo na ngayon kung paano maglagay ng RSI at saka moving average. So, depende kung anong indicator ang sanay ka, ganoon lang kung paano maglagay ng indicator. Now, ano pa? Ano next? Siyempre, mag-a-analyze ka na ng chart, nag-drawing ka na ng mga support resistance, ng trend line, tingnan mo ngayon yung indicators mo. So, what else? Diba? Paano ngayon maglagay ng trade? Paano mag-enter ng trade? So, dito, okay, click mo yan. Pag click natin yan, lalabas na ngayon, ito, yan. Okay? So, yung nasa kaliwa, this is the sell button. At na yung nasa kanan, this is the buy button. Dito naman, ito yung ating lot size. Okay? Alam mo na yung lot size din, di ba? Yan yung kung gaano kalaki o gaano kaliit yung ating position or yung ating trade or yung ating taya. Yan. Okay? So, kung paano pwede mo rin siyang ma-edit, no? For example, 0.05 or kung ano man lot size. So, I advise, no, kung beginner ka at lalo na kung malit ng capital mo, tulad ng capital natin dito, $100 lang, start ka lang, lumipat. Start ka lang sa 0.01. Okay? So, ngayon, mag-enter tayo ng trade. Pakita ko siya kung paano ba tayo mag-enter ng trade, no? Pero example lang to, no? So, halimbawa, siyempre, makita natin si gold kumaakyat. So, ang bias, buy bias tayo. Diba? Pero for the sake of example, mag-enter tayo ng trade, pero hindi ito yung proper na pag-analyze. Pinapakita ko lang sa iyo dito kung paano mag-enter ng buy or sell. So, quick analysis, syempre bullish tayo or buy bias tayo dahil paangat si gold. So, i-click natin si buy. Tapos okay na yung lot size natin dito. 0.01 lang tayo. And then click the buy button. Bam! Pag first time mo mag-enter ng trade sa MT5, lalabas tong disclaimer na to. Okay, lalabas yan. Accept mo lang yung terms, and then okay. And then click mo ulit kasi hindi na-enter yung trade. Wala, clear. Diba? Ganun pag first time. Yes! May disclaimer. Okay, so click mo yung buy. Bam! Ayan na.
meron na tayong trade. So, makikita mo yan dito sa trade. Ayan o, makikita mo, meron na tayong running trade dito. Active position yan. Makapasin mo, gumagalaw yan, di ba? Gumagalaw. So, meron na tayong active. Yan o, pag kulay blue, profit na siya. Pagka kulay pula, pag negative, ibig sabihin, wala, drawdown pa tayo. Okay? Ngayon, ang next na gagawin natin, paano namang maglagay ng take profit at saka stop loss. Importante yan. Yung stop loss, ito yung price na kung saan kapag tinamaan, pag inabot yun, talo ka. Okay? So, ngayon pa lang, dapat maintindihan mo na pag pumasok ka sa mundo ng trading, pwede kang matalo. In fact, talagang matatalo ka. Okay? Walang sure win dito. Ang sure win dito, or walang sure win. Okay? Ang kailangan mo dito talaga pag-aralan. Now, ang take profit naman is ito yung pag tinamaan yung price na yon, profit ka. Okay, so halimbawa, itong trade natin, di ba? Yan. Since naka-buy tayo, kailangan yung price umangat pataas para mag-profit tayo. Kung nag-sell tayo kanina, kailangan yung price bumaba para mag-profit tayo. So ngayon, dito ang bias natin, kailangan umangat tong si gold para mag-profit tayo. So kung maglalagay ka ng stop loss, okay, somewhere below, hindi sa taas ng entry mo. Kailangan sa baba. Okay? Ang tanong, paano maglagay ng stop loss? Tap and hold mo yung trade. Tap and hold. And then, click mo yung modify. And then, makikita mo ngayon dito, meron na tayo ditong SL at saka TP. Yan yung lalagyan natin ng price. Okay? So, halimbawa, yung SL, ilalagay mo yung price. So, dito ngayon tayo magko-compute ng ilang pips yung stop loss mo. Okay, so importante rin na alam mo kung paano magbilang ng pips kasi doon mo malalaman kung magkano yung magiging panalo or magiging talo mo. Marunong ka naman magbilang ng pips? Ha? Comment mga below, yes, pips. Yes, pips kung marunong ka magbilang ng pips. Kung hindi, comment mo, no pips. After may comment yan, click mo na yung subscribe button, like this video, save mo na yung video na to for later para mapaparoon mo to ng paulit-ulit at makabisado mo kung paano gamitin yung MP5. Ngayon, halimbawa, balik tayo kay kay entry natin. Ang entry price natin is 3311.21. Okay? So kung 3311.21, willing nating ipatalo halimbawa is $5 sa trade na to. $5. So, babawasan natin to ng 50 pips. Kasi $5 eh. Kasi ang 10 pips is $1. Tandaan mo ang 10 pips is equals to $1. Okay? Now, minus 50 pips to, so 3306.21. Yan ang ating stop loss. Pag tinamaan yung 3306.21, talo tayo ng $5. Okay? So, ilagay ngayon natin 3306.21. 3306.21. Modify. Ayan na. Makikita mo ngayon, meron na tayong stop loss na line dito. Kita mo? Yung line na yan? Okay. Ngayon, doon naman tayo sa profit. So, magkanong halaga yung gusto nating mapanalunan? Okay? So, kung willing tayo magpatalo ng $5 sa trade na to, dapat at least twice ng risk ang pwede nating maging win, maging profit. So, kung $5 ang loss, dapat ang target natin is $10. So, that is 100 pips, 4.01 na lot size. So, kung 3311.21 ang ating entry, plus 100 pips dapat ang ating magiging galaw. So, 3321.21 yon. Diba? 100 pips. 11 hanggang 21, that's 100 pips. So, ilagay natin ngayon dito, modify 3321.21. Modify. Done. Balik tayo sa chart. Ngayon, makikita mo ngayon dito, ayun, meron na tayong TP. Okay, meron na rin tayong SL. Okay? And then, pag nalagyan mo na ng SL tsaka TP, pwede mo na iwan. Pwede ka na magpatuloy sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pagbabanding mo sa pamilya mo. Kalimutan mo na to. Hayaan mo na lang kung pumunta doon yung price. Okay?
Ganon kaganda ang paglalagay ng stop loss at TP. Hindi mo siya kailangang bantayan minuto. Gets mo? So, ganon siya. Ngayon, let's say, happy ka naman na sa nagiging profit. Gusto mo nang kunin yung profit. Pwede ba, Nico, na hindi ko nahintayin yung 3321 na nilagay natin TP? Pwede bang kunin ko na to, yung profit na yan? Kasi masaya naman na ako dyan. Pwede. Ang tawag doon is manual close ng trade. Hindi mo na kailangan hintayin yung SL or yung TP para tamaan. Pwede mo nang kunin, no? So, papaano? Tap and hold mo rin ulit and then click mo na yung close position. Click mo na yung close position. Then that's it, no? Halimbawa, ito, kunin natin to. Hintayin natin na mag-kulay blue tapos kunin na natin siya. Okay? So, ayan, no? Close position. Makikita mo ngayon dito, pag nag-close tayo, ang profit natin, yan, gumagalaw. Okay, so click na natin yung close with profit. Boom! Yon! Iyo, tignan mo. Meron na tayong profit na $1.32. Tignan natin yung history. Boom! Ayun guys, nakapag-profit tayo agad ng $1.32 habang ginagawa natin yung video na to. Pwede na, no? Not bad, no? Ayan, no? Ganda. No, nakapag-profit tayo. Again, for example, purposes lang yung ginawa natin. Hindi yan yung proper kung paano ako mag-analyze ng market. Pinakita ko lang sa iyo kung paano mag-enter ng trade, paano maglagay ng stop loss, paano maglagay ng take profit, at paano mag-close manually ng trade. Mukha siyang madali. So, dahil the way ng pagpapaliwanag ko, I hope na naintindihan mo mabuti. Pero, I want you to understand na kailangan mong pag-aralan pa rin talaga kung paano mag-analyze, paano mag-trade talaga ng maayos, so that hindi ka mapasok. Hindi ka matalo ng sobrang laki at hindi inaasahan na talo. Okay? So, what else? Yun lang naman. At least, alam mo na ngayon kung paano mag-enter ng trade, paano mag-trade gamit ang MP5 application. At yung profit na to, pwede mo na rin siyang withdrawin. Babalik ka lang doon sa ating XM, dito. Ayan, yung XM natin. And then, click mo lang ulit ito. And then, click mo yung withdraw. That's it. Pwede ka na mag-withdraw. Tandaan mo na kung ano yung ginamit mo sa deposit, dun din yung withdrawal. In this case, ginamit natin GCash, pag nag-withdraw tayo, sa GCash din. Okay? Malinaw yon, ha? Malinaw yon. So, kung gusto mo ng tutorial about kung paano mag-withdraw, panoorin mo yung video na to or ilagay ko sa comments, panoorin mo yung tutorial ko about kung paano mag-withdraw ng profit. Okay? So, and also, if you want to learn more about me, kung paano ko tinuturo ang trading, kung ano yung paano ko ginagawa ang trading ko, I created this book. Okay? And also, once na in-avail mo yung book na to, ay bibigyan kita ng isang mini course, basic mini course about kung paano mag-trade with strategy. Okay? Dito, tinuro ko dito yung strategy ko nung nagsisimula ako sa trading. Okay, dito makikita mo rin dito, may mga illustration ako dito kung paano ko ginawa yung trade ko tulad niyan. Ayan. Okay, and also napakagandang simula nito sa pagte-trade mo. So, ilalagay ko rin yung link sa baba kung paano ka makakapag-avail nito. Alright? So, again, once in-avail mo yung book na to, magkakaroon ka ng access sa mini course ko and also magkakaroon ka ng access sa exclusive Telegram channel sa lahat ng mga students na nag-avail ng ating book, The Lifestyle Trader Book, titled Traded My Way to Freedom. And also, check the links below. And if nagustuhan mo yung content na to, huwag mo kalimutan na mag-like and share and subscribe and comment sa baba. Comment mo sa baba kung ano yung next na topic na gusto mong itakil natin, kung anong tutorial man yan, okay? Para alam ko kung anong gusto mong matutunan pa from me. Alright? So, yun lang. Don't forget to check the links below. Alright? Lalo na yung website. So, paano? Sana maraming natutunan, ha? So, don't trade blindly. Always analyze ng maayos. At andito ako para gabayan ka kung paano ka mag-analyze ng maayos, paano ka mag-trade ng tama, para maiwasan natin yung mga unnecessary big losses. So with that, enjoy muna ako dito sa Boracay with my family. Let's go! Ciao!